Good morning mga ka-faith. Sana naman pong Sunday binigay sa atin ng Panginoon. At muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Mike Tan po ng Faith Bible Church. Ang ating topic po this morning is interesting dahil ang pamagat po nito ay Our Daily Bread and COVID-19. Alam naman natin mga kapatid na tayo ay nasa pandemya pa rin. At sa gitna ng pandemyang ito, paano nagpi-play ang ating pananampalataya? At sa gitna ng mga takot natin, paano nito nire-resolve yung mga anxiety natin, yung mga inaalala natin tungkol sa mga mangyayari, sa mga sumusunod. Paano tayo napapayapa ng mga konseptong ito na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang ating key verse po ay magmumula sa Mateo, kabanatang 6, talatang 9 hanggang 15. Simulan po natin sa panalangin. Amang banal, muli kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan niyo po sa aming buhay. Kayo po ang Diyos na lumikha ng lahat, kayong may-ari ng lahat, kayong pinakamakapangyarihan sa lahat. At kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan niyo po at kami po ay inaalaw ninyo magpatuloy sa ministeryo na inyong ipinagkaloob sa amin. Amang banal, hangad po namin ang inyong banal na spirito. Kayo po ang mangusap, kayo po ang marinig, kayong madakila sa lahat ng ito. At muli, kami po ay nagpapasalamat na ito po ang ministeryong ito ay marami ang naaabot, maging sa mga OFWs na nakakapakinig at sa mga iba pang lugar na hindi namin akalain na nagre-respond din sa ministeryong ito. Maraming salamat po, Amang Banal. At naway patuloy po kayong mahayag at madakila sa lahat ng ito. Salamat po, dakilang Diyos, sa inyong aming papuri sa pangalan ni Kristo Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Okay, so our daily bread and COVID-19. So, day 133 mga kapatid sa ating pandemya, andun pa rin po yung ating mga pangamba, andyan pa rin po yung mga kabataan na hindi makapasok sa eskwela. So, nandun yung concern nila, paano na yung kinabukasan. Merong online education system pero marami siyang problema, no? Hindi pa siya napa-fine-tune. And of course, andyan yung ating pangamba na baka tayo magkaroon ng sakit. Nababalitaan natin recently na aprubahan na yung mass testing at meron ng mga panakanakang testing, no? So minsan kung ikaw isang nasa pamilya, kapag yung isang anak mo ay nag-undergo ng test, isa sa mga dalangin niyo na Lord, sana negative, ano? Ito yung panahon na mas okay maging negative kaysa positive, di ba? Pero yan po yung ating kalagayan sa ngayon. Ito yung mga dinulot nitong pandemyang ito, nakakaiba talaga, no? At kaya dahil po tayo diyan ay marami po ang natatakot, marami ang nawalan ng balanse dahil sa nawalang mga industriya, nagsaradong mga trabaho at mga kakayahan na kumita. Marami na rin pong gumagawa ng paraan para mag-survive lang. Kasi lahat naman ito ay kaya natin kung tayo ay magtutulong-tulong at magsasama-sama. Pero pag umiral yung takot, ano ang dapat nating gawin? Ang pinakamainam pa rin pong sandata na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, walang iba kundi ang panalangin. Kailangan nating manalangin. Kailangan natin na magpatuloy sa pananalangin sa ating Panginoon at yung panalangin na yan ay dapat pong nakaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kasi tatandaan natin mga kapatid, ang prayer po ay communication. It is our way to cast our petitions to God, pero bago natin gawin yon, meron siyang kaparaanan na dapat nating obserbahan. There is a right and a wrong way of praying. At kahit ang ating Panginoon, itinuro po yan. So dito sa pag-aaral natin ngayon, matatalakay po natin yung mga bagay na yan at kung ano ang ibig sabihin ng pattern na pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pananalangin. This is actually a pattern. It's also a prayer, but it's also a pattern. Okay? At dito po, makikita natin, masasalamin natin yung maraming aspeto ng ano ba ang posisyon mo, nakikipag-usap ka sa Diyos, ano ang dapat na posisyon ng Diyos, nakikipag-usap sa tao, at yung ganong dynamics, paano natin makikita yan. At yun ay napakagandang naipaliwanag ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pattern na pinagkaloob niya sa atin. At sa biyaya po ng Holy Spirit, nawa ay maunawaan natin ito ngayong araw na ito. So sa una po nating tatalakayin, number 1, that the prayer is a communication with our Father. It's a communication with our Father. Doon pa lang kagad in-establish na. Bakit? Ano pong sinabi ng Panginoon? No? Sabi niya, sa pananalangin ninyo, no, dapat pag mananalangin kayo, ganitong paraan, Ama namin, sumasalangit ka. So,
establish ka agad na ang kakausapin mo ay walang iba kundi ang iyong Ama, no? Andun ka agad yun. So, bakit po kailangan nating maging maingat sa bagay na yan? Kasi po may tinuro ang ating Panginoon na merong tama at merong maling pamaraan ng pananalangin. Sinabi niya sa Mateo, Kabanatang 8, talatang 7 hanggang 9, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila, papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. At sa 9, sinabi niya nga, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. It is important to establish our relationship to God. Siyempre, bago ka mananalangin, sino ba yung kakausapin mo? Merong akong narinig dati na hindi sanay manalangin at ang bungad niya, Diyos na makapangyarihan, hindi kita kilala pero ako'y lumalapit sa iyo ngayon dahil siya'y broken sa isang sitwasyon na talagang pinahihirapan siya at nandun na siya sa punto na gusto niyang sumuko sa Panginoon pero dahil hindi niya kilala ang Panginoon, ang prayer niya is napaka-raw at hindi wala sa positioning. Kasi kapatid, kailangan natin maintindihan na mayroong ini-establish na positioning ang Panginoon dito. Una, sinasabi niya, ang prayer mo, sabi niya, ganito kayo mananalangin, Ama naming nasa langit. So, ang kakausapin natin ay ang ating Ama na nasa langit. Naintindihan niyo po? So, dapat kung kakausapin mo ang iyong Ama, paano ka ba kumausap ng iyong Ama? No? Alam ko naman na sa kalakaran po ng ating buhay, mayroong mga sitwasyon at mga relasyon na medyo dysfunctional. Merong mga ama na hindi nagpakaama, merong mga ama na absentee sa kanilang buhay, sa anak nila. At pag lumalapit sila sa ama nila, hindi nila alam yung tamang approach. Gagalangin ko ba tong taong ito? Hindi naman siya nagpakaama sa akin. So kung may mga ganun kang issues tungkol sa iyong ama, hindi yun dapat mag-reflect kung ang kakausapin mo ay ang iyong ama na nasa langit. Kasi yung ama natin sa langit, kailanman hindi nagkulang sa atin. Actually, tayo yung nagkulang sa Kanya. Kaya, yung mga ganong dynamics ang dapat nating obserbahan dito. Alalahanin natin, si Kristo ang nagturo nito. So, ang sabi niya, ganito kayo mananalangin. At ang i-address ninyo, Ama naming nasa langit. So, ang kakausapin mo, this is a communication to our Father which is in heaven. Now, bakit kailangan maging maingat dito? Dahil sa sumunod na sinabi ng ating Panginoon sa Juan Kabanatang 8, talatang 42, ito po ang kanyang sinasabi. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, inibig sana ninyo ako. Sapagkat sa Diyos ako nanggaling, hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit hindi ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Ang dyablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Dito po sa statement ni Jesus, pinaliwanag niya na meron pong isa pang ama. At yung ama na yon, ang itinuturo ay pagre-rebelde, ang tinuturo ay pagsisinungaling, at yung ama na yon ay isang mamamatay tao, mapanira, walang iba kundi ang dyablo. So kung pagdating sa prayer, babalikan natin. Ang kakausapin natin ay yung ama natin na nasa langit. Pero ang point is this, ama mo ba talaga yon? Diba? So magkakaproblema ngayon tayo kung mananalangin ka at hindi naman pala yung ama mo ang kakausapin mo. Hindi ka niya papakinggan. Naintindihan niyo po? So, kailangan ma-establish doon pa lang yung relasyon mo sa kakausapin mo. It is important to establish our relationship to God. Now, dito rin sa sinabing ito natin, Panginoon, makikita natin yung demarcation line para malaman natin kung tayo ba ay nasa tamang relasyon sa Diyos o tayo ba ay nasa ibang relasyon doon sa kabilang ama. Sinabi niya rito sa 42, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako. See? So kung tayo ay walang pag-ibig kay Jesus,
baka hindi ang Ama sa langit ang Ama mo. Naintindihan niyo po? So, sinasabi dito na isa sa mga marka ng isang anak ng Diyos ay umiibig siya sa Panginoon. Inibig sana ninyo ako sapagkat sa Diyos ako nanggaling, sabi ni Jesus. Yun ang isa sa mga markang sinasabi niya rito. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi sinugo niya ako. Sugo ako mula sa Ama na sa langit. So kung hindi mo ako sinalubong, hindi mo ako kinikilala, hindi mo ako sinusunod, baka hindi ka anak. Naintindihan niyo po? Baka anak ka nung isang ama na walang hinangad kundi paninira, pagpatay, at kasinungalingan. So sinabi niya pa sa 43, bakit hindi ninyo maunawaan ang sinasabi ko? So, pangalawang demarcation, kapatid, kailangan meron tayong pagkaunawa. Sabi ko nga, ang calling sa isang Kristiyano ay malinaw. Kapag ikaw ay may interest sa Biblia, kapag ikaw ay may interest na pag may nananalangin, nakikinig ka sa prayer, pero kung ikaw ay isang tao na walang hilig magbasa ng Biblia, walang hilig sa mga prayer na ganyan, walang hilig sa mga Christian song na ganyan, tingin mo ang relihiyon ay isang sindikato lang na pinagkakakitaan ng mga namumuno dyan o ano man, at ang pananaw mo sa relihiyon ay isang panlilin lang sa tao, isang, sabi nga ni Karl Marx, it is an opiate of the masses, isang uri ng addiction na nag-hypnotize sa mga tao para sumunod at para magkapera yung mga namumuno dito. Kung ganyan ang opinion mo, kapatid, baka hindi ka ama, hindi ka anak ng Ama natin sa langit. Ikaw ay anak ng isang ama na walang hinangad kundi magrebelde, manira, at pumatay. So again, it is important to establish our relationship to God. Remember, ang kakausapin natin ay ang ating Ama na nasa langit. So kapag hindi mo na-establish yung relasyon na yan, yung communication nagpo-fail. Halimbawa, ikaw ay kakausap sa isang may authority na tao. Pag hindi maganda yung pasok mo, wala kang paggalang, palagay mo, papakinggan ka. At sa mga sinaunang panahon, kapatid, ang mga hari hindi basta nalalapitan yan. Hindi ka pwedeng mag-seek ng audience sa hari. Hari yan eh. Tapos kahit nga si Queen Esther do sa kanyang aklat, di ba? Pag siya lumapit sa hari, hihintayin niya muna na iunat ng hari yung kanyang kamay na hawak ng setro sa kanya bago siya makapagsalita. Kapag hindi inunat ng hari yung setro niya, ibig sabihin, wala siyang audience, hindi siya dapat magsalita. Dahil pag nagsalita siya, pwede siyang pugutan ng ulo. Kung ang mga human leaders dati sa mga sinaunang panahon ay may mga ganong ritual to establish yung demarcation ng kanilang estado dun sa mga common na tao, sila yung mga royalty at silang mga ano pa kaya kung tayo mga simpleng tao kakausap sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at hari ng buong mundo, di ba? So, kailangan po ma-establish muna ang relationship. Hindi po basta-bastang bara-bara ang pananalangin. Yan po ay merong isang pamamaraan na itinuro ni Jesus at sinabi niya, ganito kayo mananalangin. Ang kakausapin nyo ay ang inyong Ama sa langit. Pero may malinaw po na pagpapakilala dito kung sino talaga yung kakausapin mo at kung paano ka dapat kumilos at pumosisyon sa pakikipag-usap sa Kanya. Malinaw po ba? Okay, so sundan natin. Sa number 2, sabi dito, establish God's holiness and authority. Establish God's holiness and authority. It is important to establish positioning to render the proper respect and honor to the communication. Kaya nga po sa verse 9, karagdagan, sinabi niya, sambahin nawa ang iyong pangalan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Merong kasunod na pagsamba agad. Bakit? Kasi God is worthy of all our praises. Kasi nga, siyang lumikha ng lahat, siyang may-ari ng lahat, siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kailangan sabihin yon para ma-maintain na yung gap ninyo. Bagamat ama mo siya, pero may gap siya sa'yo. Dapat mo siyang respetohin. Number 10, sinabi niya, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Dito pinapaliwanag ng ating Panginoon sa kanyang simpleng pananalita lang na ang will ng Diyos ang dapat makapangyari sa buhay na ito. So bago ka magpetisyon ng gusto mong sabihin, dapat maunawaan mo na ang kakausapin mo ang may makapangyarihang will. So kapag nananalangin ka na, Lord, bigyan nyo nga ako ng ganito, Lord, bigyan nyo nga ako ng ganito, parang nag-uutos ka lang sa isang utusan, mali na yon.
Okay? Hindi mo naiintindihan kung sino talaga ang kausap mo. Naintindihan niyo po? Wala kang paggalang. Kailangan merong paggalang. Kailangan may pagsamba. Sambahin nawa ang iyong pangalan. Yung kakausapin mo is worthy of praise. Siya po ang karapat-dapat sa lahat ng papuri sa mundo. Kung ikaw marunong kang pumuri ng tao, marunong kang kumilatis ng tao na hindi mo basta-basta malapitan kapag nire-respeto mo yung tao, iniidolo mo, nahihiya kang lumapit, sa Diyos pa kaya? Pagdating sa Diyos, kung manalangin ka, bara-bara lang, Lord, bigyan nyo kami ng ganito. Lord, bigyan mo kami ng ganyan. Mali, kapatid. Kailangan ma-establish mo muna yung positioning na yun. Kailangan ma-establish mo muna sino ba itong kinakausap mo. So, kailangan banggitin nyo na siya'y karapat dapat purihin at ang kanyang will, ang siyang makapangyarihan sa mundong ito na dapat masunod kung ano man yung kanyang palakad sa heaven, mangyari din sa lupa. As it is in heaven, as in earth, as it is in heaven. Yun ang sinasabi ng ating, yun ang component ng tinuturo ng Panginoon sa kanyang panalangin. And then 11, sinabi ng Panginoon sa pahayag, aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Kung hindi nag-will ang Diyos na mangyari ang mga ito, hindi mangyayari ito. Ang lahat ng bagay na nagaganap sa mundo ay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ang kakausapin mo ngayon, ang pinakamakapangyarihang will sa lahat. Naintindihan niyo po? So, hindi mo siya pwedeng sabihan na bigyan niyo ako ng ganito, gusto ko to, mangyari ito. No. Ang kakausapin mo, ang pinakamakapangyarihang will sa lahat. So, ang dapat na lapit mo sa Kanya, kung gugustuhin niyo lang naman po na mangyari, naway mangyari. Meron kang may paggalang na request, meron kang may paggalang na lapit dahil ang Diyos na kakausapin mo, ang pinaka-gumawa ng lahat, ang may-ari ng lahat, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. So it is important to establish God's holiness and authority. Naintindihan niyo po? Okay, so tuloy natin. Number 3, dito lang po papasok ang petition. Ano po yung petition? Yun yung ating mga gustong ipahayag. Okay? So tatandaan natin, meron pong tatlong component ito. Una, ang kakausapin mo ay ang Ama mo sa langit. Pangalawa, ang kakausapin mo ay siyang Diyos na makapangyarihan ng will sa lahat, pinakamakapangyarihan sa lahat, at ang positioning mo dapat ay siyang pinakamakapangyarihan at ikaw lumalapit lamang sa Kanya. So, kailangan ma-establish yung tatlong bagay na yan. And then, tsaka lang papasok yung tatlong petisyon na binanggit din ng ating Panginoon dito. Ano man ang mga kailangan natin sa mundong ito, sinasaklaw po ito ng tatlong petition na yun. Ano po yun? Unang-unang petition is for our daily bread. Okay? Daily bread. Sabi sa Kawikaan 27:1, huwag ipagyabang ang araw ng bukas sapagkat hindi mo alam kung ano ang magaganap. So, dito sinasabi sa Kawikaan, hindi natin hawak ang kinabukasan. Kaya nga po, yung bread na hinihingi natin ay daily. Pang-araw-araw lang. Hindi ka nanghihingi ng pang buong taon, hindi ka nanghihingi ng pang isang buwan, kundi yung araw-araw mo lang na kailangan. Hindi ipinapangako ang mga gaganap sa iyo bukas o sa makalawa o sa mga sumusunod. Ang pinapangako sa iyo, yung magaganap sa iyo sa araw-araw. Ang katapatan ng Diyos ay araw-araw, daily. Okay? Kaya nga daily bread ang ating hihingin. Sabi sa Santiago 4:13-15, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung anong mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. So kung loloobin ng Panginoon, hindi mo pwedeng ipagyabang na, ito, pag nabuo ko to, ito na yung pangarap ko. Pag nagawa ko na to, yan na, sunod-sunod na yan. Ano na tayo, dire-diretso na yan. Hindi mo nga alam kung ano mangyayari sa bukas. Paano kung biglang putulin yan? Lalo na sa sitwasyon natin ngayon ng ganito, na may COVID. Malakas ka, akala mo, pagyayabang mo ang iyong health, then biglang nag-swab test, tapos positive ka pala.
'di ba? Mayaman ka pero akala mo wala kang ano, pero nung na-check ka, positive ka pala. So hindi mo alam, baka pwede ka ring mamatay doon, 'di ba? So yung high and mighty sa panahon natin ngayon, natatakot dahil dito sa pandemyang ito, dahil ang COVID na ito ay hindi kumikilala ng estado, hindi kumikilala ng yaman, hindi kumikilala ng kasikatan. Naintindihan niyo po? Ito ay isang leveler ng pagkatao nating lahat. Kaya nga siya pandemic eh. Kasi buong mundo ang sinasaklaw nito, regardless of race, regardless of culture, regardless of education, regardless of riches. Okay? Kapag tinamaan ka. Naintindihan niyo po? So, hindi na ipapangako sa atin ang bukas. Kaya dapat, ang panalangin natin, bigyan po kami ng aming pagkain sa araw-araw. It is a daily bread. Now, ang sinasaklaw po ng bread is lahat ng material things na kailangan natin. Material nourishment, supplies, provision. Yun ang sinasaklaw ng bread. So, ibig sabihin, pati yung supply na yun is daily. Ang katapatan ng Diyos ay nandyan. Ang lagi kong sinasabi, when God guides, He provides. Like kong sinasabi sa church namin. No? Pero yun ay totohanan, kapatid, kasi na-experience ko talaga yan. Kapag nandyan ang leading ng Panginoon, nandyan din ang kanyang suporta. Nandyan din yung kanyang provision. Kasi yan nandyan yung leading niya. So yun ang lagi kong tinitingnan, kapatid. Ganon din po sa ating buhay. Tandaan natin, ang Diyos na ating nilalapitan ay matapat, pero hindi po ipinapangako ang bukas. Gaya po sa sinabi sa Exodus chapter 16 verse 19 to 21. Ito po isang magandang example kung paano natin aalagaan yung provision ng Panginoon. Sabi sa 19, sinabi sa kanila ni Moises, ito po yung manna from heaven, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ngunit ang ilan sa kanila hindi nakinig kay Moises. Kinabukasan, inuod at bumaho ang itinira nila. Kaya nagalit sa kanila si Moises. Mula noon, tuwing umagay, namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag init ng araw, ito ay natutunaw. Okay? Tomorrow is never promised, so we should trust in God's daily provision. At yun ang maganda nating makita, kapatid. Ang ating pamumuhay sa mundong ito is on a daily basis. Kaya nga lagi ko sinasabi, maging masaya ka na nagising ka sa umaga. At ang bawat paggising sa umaga ay isang namang panibagong araw na dinagdag sa iyo ng Panginoon. Kaya nga dapat pagpasalamat mo. So, salubungin mo ng panalangin na nagising ka. Kasi yung iba hindi na nagigising. Natulog ng gabi, kinamagahan namatay na pala dahil inatake habang natutulog or binangungot. Di ba may mga ganon? Or may nangyaring masama. Di ba? Karoon na aksidente, may lindol. Whatever. Ang buhay natin ay hindi natin maipapangako, kapatid. Hindi natin malalaman kung anong mga susunod na mangyayari. Kaya sinasabi ng Panginoon dito, ang katapatan niya, maasahan mo on a daily basis. Kaya yun din ang nilagay sa atin ng Panginoon. Kaya nga ang hinihingi natin dapat, ang hihingin lang natin sa Kanya is yung ating daily bread, yung pang-araw-araw nating kailangan. At yun ay sisiguraduhin sa iyo ng Panginoon dahil ikaw ay Kanyang anak. Matapat siya pagdating sa ganyan. Huwag ka lang masyadong mapaghangad, huwag ka lang masyadong dahil alam ng Panginoon ang iyong kailangan. Sinabi din kanina sa nabasa natin, bago pa tayo manalangin sa Kanya, alam na ng ating Amang nasa langit ang ating kailangan. Amen po. Yan. So nagkakaintindihan po tayo pagdating dyan. Number 4, kapatid. Ito naman yung pangalawang petition na dapat nating maintindihan. Ano po yun? Tungkol sa pagpapatawad ng Diyos. Una, pagkain. Pangalawa, pagpapatawad. Sabi dito sa verse 14 ng 6 ng Mateo, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo at patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Kaya nga kasama dun sa prayer na yon, 'di ba? At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Now, bakit ganoon? Bakit conditional siya? Ibig sabihin, hindi ka patatawarin ng Diyos kung ikaw mismo hindi marunong magpatawad. Kasi sa katotohanan, kapatid, kung hindi ka marunong magpatawad, kahit ibigay sa iyo ng Panginoon yung pagpapatawad, hindi mo yung tatanggapin. A heart that will not open to forgive others will remain closed when God's own forgiveness is offered. Kasi nga, galit ka eh. Ikaw mismo hindi marunong magpatawad. So kahit ilapag ng Panginoon yung pagpapatawad niya sa'yo, hindi mo yung tatanggapin.
Kasi meron kang galit sa dibdib. Kung marunong kang magpatawad, kapatid, patatawarin ka rin. So ang ano na to is conditional. You will be forgiven if you learn to forgive. Naintindihan niyo po? Kaya nga forgive to be forgiven. Kung tayo kasi ay prone sa pagkakasala, marami tayong mga nagagawa sa ating buhay na gusto nating pagsisihan. Sabi ko nga one time sa preaching, ang buhay natin ay isang linear na direksyon. Hindi pwedeng balikan. Kung ano man yung mga nagawa natin in the past na pinagsisisihan natin, hindi natin pwedeng i-correct para pwedeng bumalik sa panahon tapos sana hindi ko pala ginawa to, sana hindi ko sinalihan to, sana hindi ko sinaktan to. Pero hindi isang diretso lang yan Ang pwede natin gawin, patawarin natin yung ating sarili, patawarin din natin yung mga tao na nagawa natin ng mali. Kapag nandun na tayo sa punto na nakikita natin na tayo pala isang taong nakakagawa ng kamalian at tayo ay prone sa mga pananakit sa kapwa, kailangan matuto tayong magpatawad. At kung ganyan ang level ng puso mo, kapatid, bukas ka na magpatawad sa mga nanakit sa'yo, sa mga nakagawa ng mali sa'yo, na nasaktan ka rin. Kung sila ay napapatawad mo, bukas din para sa'yo ang pagpapatawad ng Panginoon. So this is a conditional provision na binigay sa atin ng Diyos. You will be forgiven if you will learn to forgive. Pastor, paano po sa salvation? Di po ba si Kristo ay namatay kahit nung hindi pa tayo karapat-dapat? Oo, yun ay inihanda para sa atin. Kaya nga, yun ang ginawa ng Panginoon kahit nung tayo ay makasalanan pa, Christ died for us, sabi sa Romans chapter 8, di ba? Pero ang sinasabi dito, kapatid, kaya ginawa ng Panginoon yan, dahil siya ay mapagpatawad na Diyos. Inilaan na niya ang kapatawaran para sa mga nagkakasalang tao. Ngayon, kapag natuto na tayo, naka-experience tayo ng brokenness, at nandun tayo sa punto na gusto na nating sumuko sa Panginoon, at marunong tayong magpatawad sa ating sarili, magpatawad sa mga taong nanakit sa atin, then yung kapatawaran din ng Diyos ay ating matatanggap. Naintindihan niyo po? Yan. So that's number 4. At isa pang dapat nating makita rito, kapatid, ang sa panalangin kasi, hindi lang siya na yung basta lumalapit ka sa Panginoon at inihahayag mo yung iyong damdamin o yung kagustuhan mo. Ito po ay isang sitwasyon na kahahantungan ng isang mananampalataya. Okay, there will be a situation na kung saan darating ka sa tamang maturity para yung panalangin mo ay maging effective. Kaya nga nababanggit natin palagi, merong mga effective na prayers, merong hindi effective na prayers, no? Kaya ito isa sa mga dapat nating maintindihan. Itong number 4 na to, na you have to learn to forgive in order to be forgiven. Bakit ganon? Ito isang estado na kalagayan ng isang tao na na-reach niya yung certain maturity na marunong na siyang magpatawad. Naintindihan niyo po? Kasi yun ang kagustuhan ng Diyos para sa atin, na tayo ay magmamature sa ating pakikipagrelasyon sa Kanya. Siyempre sa simula, immature ka. Sa simula, maaaring ang panalangin mo, nandun yung, Lord, bakit sinaktan niya ako? Lord, kasi siya, ganito, ganyan. And then, mababasa din natin kahit sa aklat ng awit, diba? Sa Psalms, maririnig natin din yung mga panalangin ni Haring David na nanghihingi ng revenge para dun sa mga umapi sa kanya, nanghihingi ng revenge para dun sa mga tao na nanakit sa kanilang mga Hudyo, at yung katarungan na dapat ibigay sa kanila. Grabing kung makahingi siya ng parusa para sa mga taong ito, gano'n na lang. No? So nakikita mo, kaya pag nabasa mo ang Biblia, kapatid, makikita mo yung unti-unting growth ng isang mananampalataya. Kasi dumadating tayo sa punto minsan na akala mo basta pinanalangin mo lang, makikinig na ang Diyos. Hindi, may hinihintay siyang resulta ng iyong pagkatao. Meron siyang gustong mangyari sa buhay mo na kailangan marating mo muna yon para maintindihan mo, at kapag nakipag-communicate ka na sa Kanya, maintindihan ng Diyos na, okay, nandiyan ka na pala ngayon. Ang sinasabi ko po ay matatagpuan natin sa Romans chapter 12, verse 2. Romans chapter 12 in verse 2, kasi simple lang pinapaliwanag ng Panginoon dito. Sabi sa verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, and what is good and acceptable and perfect. So, kapag ikaw ay nag-decide na magbago
nag-transform ka ayon sa kagustuhan ng Panginoon, ng Diyos, sinuko mo yung iyong kaisipan, kundi inadapt mo yung kaisipan ng Diyos, sumuko ka sa kanyang will, doon mo lang makikita yung perfect will ng Diyos, yung acceptable at yung perfect na sitwasyon para sa iyo. Kasi kailangan makarating ka muna sa ganung pagbabago sa buhay mo. Naintindihan niyo po? Character building, kapatid. Ang gustong mangyari ng Panginoon, dumating ka sa maturity sa iyong spiritual life na maintindihan mo na kung bakit kailangan mangyari sa iyo yung mga masasakit na bagay na yan, bakit nangyari sa iyo yung mga ganong heartache sa iyo dati, bakit pinagdaanan mo yung mga mahihirap na bagay na yon. Kasi ito yung mga bagay na pinagdadaanan natin. Buhay ito eh. Kahit nga itong COVID-19, Lord, bakit ako nagka-COVID? Bakit nag-positive si ganyan? Bakit nag-positive si gano'n? Bakit ako tinamaan? Sila hindi. Di ba mga ganon? Hindi natin maintindihan yun, kapatid. Pero ito ay kasama sa ating buhay. Minsan pinapadaan tayo ng ating Panginoon sa mga ganitong bagay para tayo ay mahubog, tayo ay matuto, at tayo ay mag-mature. So ang gusto niya, we transform by the renewal of our mind towards the will of God. At pag nandun tayo sa punto na sinasaklaw na natin yung will ng ating Panginoon at naintindihan na natin, dun lang natin talaga makikita kung ano yung perfect will ng Diyos, kung ano yung acceptable sa Kanya. Kaya nga po, kapag marunong ka na magpatawad, tsaka ka lang din papatawarin. Naintindihan niyo po? Pag nandun ka na sa punto ng maturity, na marunong ka na magpatawad sa iba, dun makikita kung gaano kahusay ang justice system ng ating Panginoon. Yan, napakaganda po talaga ng itinuturong ito ng ating Panginoon. So, number 5, kapatid. Doon na tayo sa number 5. At ito po yung kasama sa parte ng panalangin natin na pangatlong petisyon na nilalapit natin sa Panginoon. Ano yun? Protection from evil and harm. Protection from evil and harm. Sabi sa verse 13, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa lahat ng masama. Diba? And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Bakit ganon? No? Bakit hinihingi natin yung ganong petisyon? Kasi kapatid, ang kasamaan ay totoo. Nandito tayo sa mundong ito, ang mga pahirap na yan ay nandyan. Sabi ko nga, diba, sa nakaraang preaching, bad things are happening right now in this world. Evil times are here. Kasi lumalaganap ngayon yung mga kasamaan, yung mga kasinungalingan, yung mga pagpatay, nandyan sa ating paligid. Lahat ng mga kasamaan umiiral. Now, anong panlaban natin dyan? Ang ating pananampalataya na siya nating kalasad. Diba? So, kailangan maproteksyonan natin sarili sa pamagitan pananampalataya. Pero we should also seek the protection of God. In a world of evil, harm, and peril, we must seek the refuge of God. Sabi sa Psalm 91, at tinalakay natin ito nung nakaraan, no? Na verse 4, He will cover you with His feathers, and under His wing, you will find refuge. Ang protection daw po ng Diyos ay katulad sa isang kanlungan, sa isang refuge, na kahit na matindi ang bagsak ng bagyo, kahit matindi yung hagupit ng hangin at ng ulan, ng mga pagsubok ng buhay nito, tayo ay ligtas sa kanyang kanlungan. Ang kaligtasan daw ito, katulad ng mga inakay, na pinoproteksyonan ng malapad na pakpak ng kanilang ina, no? Sino ang tumatanggap ng bayo? Sino ang tumatanggap ng hagupit ng hangin, ng ulan? Walang iba kundi yung inang ibon. Ganon tayo iniingatan ng Diyos. Ganon ang kanyang pagmamahal sa atin para hindi tayo tamaan, hindi tayo masaktan. At tayo iligtas sa bayo ng anumang mga pagsubok at pahirap ng buhay na ito. Ang buhay ng Kristiyano ay secured sa refuge ng ating Panginoon. We will always be protected, pero it is good to seek the protection of God. In a world of evil and harm, we must seek the refuge of God. So kaya nga ang pangatlong kapatid, petition natin is protection from evil and harm. Bakit sa kanya natin hihingin? Sapagkat sinabi din sa verse na 'yon, nasa kanya ang kaharian, nasa kanya ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Yung power, yung glory, at yung authority ay nasa ating Panginoon. Sino pa ba ang makakapagpatigil sa mga pagsubok na ito na dumadating? Walang iba kundi yung may highest authority
sa lahat. Sinong makakatigil sa mga panganib na ito na nasa paligid, yung COVID-19 na ganyan? Sinong pwedeng pumigil dyan? Walang iba kundi pinakamakapangyarihan sa lahat. At siya lamang ang karapat-dapat na papuri sa lahat dahil nasa kanyang mga kamay kumikilos ang lahat ng ito. Siya ang pwedeng magsabi kung kailan hanggang kailan ito at hanggang kailan lang ito matatapos. Ang ating dakilang Diyos ang may sovereign will sa lahat. Kaya pag lumalapit tayo sa Panginoon, siya po ay isang amang mapagmahal. Nalalapitan natin, meron tayong relasyon sa Kanya. Pero at the same time, siya po ay makapangyarihang Diyos na may hawak ng lahat ng ito sa Kanyang mga palad. So, lumapit ka ng may paggalang. Lumapit ka ng may pagkilala. Lumapit ka ng may tamang relasyon sa ating Panginoon. And then, tsaka mo ilalapit yung iyong mga petisyon para sa pagkain mo, araw-araw, para sa pag-iingat niya sa iyo mula sa anumang mga pagsubok na ito, and of course, para sa mga kapatawaran. Dahil ikaw ay laging nakakagawa din ng mga kamalian, hindi lamang sa Kanya, kundi maging sa iyong kapwa. Yan ang ating buhay, kapatid. Kaya yan lang din ang 3 petisyon na pwede nating ilapit sa Panginoon. At siya po'y nakahandang makinig sa atin. Now, ang kailangan nating maintindihan, panghuli, ay ito pong pang-anim. Bakit po tayo magwawakas na ating panalangin in Jesus' name? Diba? Bakit po in Jesus' name? Sapagkat sinabi sa Colosas 2, 9, 10 at 14, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Yung buong authority ipinagkatiwala sa ating Panginoong Jesus. No? Siya yung nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Pagdating sa 14, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. So, ang ultimate protection, kapatid, ang ultimate salvation natin, ang ultimate redemption natin, nagkaroon ng kaganapan dahil sa sakripisyong binigay ng ating Panginoong si Jesus. So, bottom line, kapatid, ang inilalapit mo sa Kanya ay isang petisyon na kailangan dalhin ng tao o ng Panginoon na siyang nagmaterialize ng lahat ng yon. Kaya ka nakakalapit sa Diyos ay dahil sa ginawa ng ating Panginoong si Jesucristo. Sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. Di po ba? Kung hindi po sa tulong ng ating Panginoon, wala po tayong kapag-apag-asa. Kung hindi po dahil sa sakripisyo na siya bumaba mula sa kaharian niya sa langit, nagpunta rito sa lupa para personal tayong ipakilala sa Ama at ipakilala din ang mga kautusan ng Ama at ang kagawian ng Ama at ang lahat ng mga gustong mangyari ng Ama. Kung hindi ginawa ng ating Panginoon yon, walang saysay ang buhay na ito. Wala po tayong kapag-asa. Naintindihan niyo po? Si Jesus ang naging daan natin, siya din ang katotohanan at siya din ang buhay para tayo ay makalapit sa Ama. Walang makakalapit sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. So bottom line, kailangan nating manalangin. Pero kapag tayo mananalangin, kapatid, kailangan nating maintindihan itong bagay na ito. Sabi sa 1, Kabanatang 1, talatang 10 at 12, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. So eto si Kristo, dumating siya sa mundong ito, may mga hindi kumilala sa Kanya. Pero, sabi sa 12, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin, kapatid, you can only claim God as your Father because Jesus Christ mattered to you. Dahil siya ay pinaniwalaan mo, sumampalataya ka sa Panginoon, kaya ikaw ay may karapatan ngayon bilang maging anak ng Diyos. Kung hindi ito ginawa ng Panginoon, hindi natin ito ma-achieve. Ang salita ay bumaba sa lupang ito. Marami pang mga tao ang hindi nakakakilala kay Jesus. Marami ang hindi tumatanggap sa Kanya. Marami ang tumatalikod sa Kanya actually. Marami ang mga hindi naniniwala sa Kanya. Pero doon sa mga naniniwala, doon sa mga sumampalataya, sila lang ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At kapag sila'y nanalangin, sila'y mananalangin diretso sa kanilang Ama na nasa langit. Naintindihan niyo po?
Ito po yung napakagandang relationship na binigay sa atin ng Panginoon. Ito po yung napakagandang pattern na binigkalob sa atin ng Panginoon para maunawaan din natin itong dynamics ng pambihirang relasyong ito na ipinagkalob sa atin sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoong si Hesukristo. Amen po ba mga kapatid? Tayo po'y manalangin. Muli, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan at katapatan sa amin. Ama, maraming salamat sa mensaheng ipinagkalob ninyo at dalangin namin, Panginoon, nawa ito'y tumimo sa bawat puso't isip ng inyong mga anak na nakikinig. Gayon din po sa mga tao, Panginoon, na nakapakinig nito ngunit hindi pa sigurado sa kanilang paniniwala sa inyo. Amang banal, dalangin namin ang inyong banal na spirito magpaliwanag sa kanila, magbigay sa kanila ng katotohanan ng pagtuturo kung ano ang dapat nilang maintindihan sa bagay pong ito. Panginoon, tulungan niyo po, lalo na po yung mga nag-i-struggle sa kanilang paniniwala sa inyo. Bigyan niyo sila ng tamang katuruan, Panginoon, upang ito ay makita nila, maunawaan nila, at makarespond sila ng maayos patungo sa sakripisyo na binigay ng aming Panginoong si Jesus. At para naman po dun sa mga nag-i-struggle sa buhay nito, dun sa mga nasa banig ng karamdaman dahil sa virus na ito, Panginoon, at ang mga dumadaan sa mga pagsubok ng economic meltdown at mga financial situation, Panginoon, na struggle ng karamihan, Panginoon, tulungan niyo po sila. Iparamdam niyo po na sa gitna ng pandemyang ito, maaasahan nila ang inyong tulong, maaasahan nila ang inyong gabay. Ama, maraming salamat po. Dahil kayo ay isang Diyos na hindi na natili sa inyong kaharian, bagkus ipinadala ninyo ang inyong buktong na anak, aming Panginoon, na pumunta rito sa lupa, ipinakilala kayo sa amin at in-establish ang pambihirang relasyon nito na aming ini-enjoy ngayon sa kasalukuyan. Salamat po, Amang Banal. At muli, dalangin namin maging makapangyarihan ang inyong mga salita para pamaabot ang mga kaluluwa na kailangan pang makakilala at maligtas sa pamamagitan po ng aming Panginoong si Jesus. Ito po ay aming dalangin na may kalakip na pagtitiwala at papuri sa inyo lamang. Ang pag-ibig ng Ama, ang buhay ng Anak, at ang gabay at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumaamin lagi sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. God bless po, mga.